Ang lolo ko ang pinakamayaman sa Dragon Country. Para maiwasan na maloko ako ng mga babae, pinahirapan niya ako. Ginawa akong manggagawa sa loob ng 20 taon. Ikaw na nagtatrabaho lang sa construction site, may lakas ng loob kang makipag-agawan. Sa tagapagmana ng Hu Group, Zhang Shutong, umuwi ka na at matulog. Lahat ng bagay ay nasa panaginip. Sabi ko na nga ba, ang saya talagang asarin ang mga ganitong tao. Tingnan mo ang mukha niya ngayon. Nakakatawa, di ba? Ang babae ko, hindi siya para sa mga kagaya mo. Sa tingin ko, tama ang sinabi ni Hu Xiao, Zhang Shutong. Tingnan mo ang sarili mo, mukha kang kawawa. Sa tingin mo, karapat-dapat ka ba sa akin? Tara na. May kaunting pera lang sa kamay. Pwede mo na ba akong apihin at insultuhan? Hintayin mo lang, yayaman din ako. Sisiguraduhin kong magbabayad kayo. Ikaw ba si Zhang Shutong? Oo, ako nga. Sabi ko, nandito ako para bigyan ka ng pera. Maniniwala ka ba? Oo. Magkano ang balak mong ibigay sa akin? 100 piso o 1,000 piso? 1 bilyong piso? Ang lolo ko ang pinakamayaman sa bansa. Para maiwasan na ako'y maloko ng mga babae, pinagtiisan niya ako. Naging empleyado ako ng 20 taon. Ate, ganito na ba kataas ang level ng panloloko niyo ngayon? Sinasabi mo sa akin ito. Mas mabuti pang sabihin mong ikaw si Qin Shi Huang. Kailangan mo ng pondo para mabuhay kang muli. Mas astig yun. Pirmahan mo ang kontratang ito. Ang unang 50 milyong pondo ay mabilis na mapupunta sa iyong account. Bago namatay ang lolo mong si Zhang Jisong noong nakaraang taon, ikaw na lang ang natitirang kamag-anak, kaya iniwan niya sa iyo ang lahat ng kanyang mana, lahat ng kanyang ari-arian. Pero, naglagay siya ng paraan ng pagmamana. Sa unang buwan, bibigyan ka muna ng 50 milyong panggastos. Simula sa susunod na buwan, tataas ng 10 milyon kada buwan. Kung hindi mo magastos lahat, wala ka nang makukuha. Parang totoo naman ang sinasabi mo. Walang problema sa kontrata. Pipirmahan ko na. Tingnan natin kung anong kalokohan ang gagawin mo. Totoo ba o hindi? Pumasok sa bank account ko ang 50 milyong yuan. Grabe. Totoo ngang pumasok na. Ipapakita ko sa mga nagsasabing mahirap ako, kung gaano na ako kay Aman ngayon. Ang lolo ko ang pinakamayaman sa bansa, para maiwasan na maloko ako ng mga babae. Pinagtiis niya ako. 20 taon na akong nagtatrabaho. Yung babaeng materyosa na si Lin Ruunan na ng insulto sa'yo. Narinig na ng mga tropa. Alam namin na nahihirapan ka ngayon. Mayroon lang akong wala pang 200 piso. Pero sapat na para makainom tayo sa bangkita. Tropa, tutulungan kitang makalimot sa problema. Tara, kapatid, pare, dadalhin kita sa isang restaurant na may bituin. Kain tayo ng marami. Ay, sandali. Hindi ba't nag-break lang kayo? Nasiraan ka na ba ng ulo? Alam mo ba kung magkano ang kakainin sa isang restaurant na may bituin? Mahal yan. Pare, ako ang taya. Huwag ka nang magsalita. Umalis na tayo. Nandito rin ang gold digger na si Lin Ruunan at ang mga traidor na iyon. Panahon na para mag-higanti. Masyadong mahal dito. Umalis na lang tayo. Magandang araw, Ginoo. May kailangan po ba kayong tulong? Yung mga pagkain at inumin sa mesa na iyon. Parehong 3 set ang order ko. Ang lolo ko ang pinakamayaman sa bansa. Para maiwasan na ako'y malinlang ng mga babae, pinapahirapan niya ako. Pinagtrabaho ako ng 20 taon. Sabi ko, Zhang Shutong, hindi ito lugar para sa isang mahirap na tulad mo. Ting, mababa ang tingin mo sa tao. Para kang aso na sunod ng sunod. Sinabi ko nang ayoko sa'yo, bakit mo pa ako hinahabol? Wala ka bang hiya? Alam kong wala kang pera at di mo afford. Gusto mo lang magyabang dito. Ah, tama. Waiter, kapag luto na ang pagkain, ipabalot mo sa akin. Ilagay mo na lang sa plastic bag. Uuwi ako para pakainin ng aso. Pinakapaborito ng aso ko ang steak. Zhang Shutong. Tingnan natin ngayon. Paano ka lalabas sa pintuan ng hotel na ito? Serbisyo, bantayan niyo siya mamaya. Sigurado akong tatakas siya nang hindi nagbabayad. Mukhang pulubi ang batang ito. Tingnan natin kung paano ka magpapanggap mamaya. Huyuwi, kung gusto mong manligaw, kailangan mong gumastos. Ito ang kanilang pinaka-prestihiyosong produkto. Isang bote ay nagkakahalaga ng higit sa 1 milyon. Ang lolo ko ang pinakamayaman sa bansa. Para maiwasan na ako'y malinlang ng mga babae, pinahirapan mo ako. Nagtrabaho ako ng 20 taon.
Walang-wala ang batang ito. Ngayon, hindi siya makakalusot. Hindi ba't sinabi mong may pera ka? Kaya kung gumastos ng higit sa 1 milyon para buksan ang alak na ito, may lakas ng loob ka bang buksan ito? Kailangan itong buksan. Sino man ang hindi magbukas ay duwag. Waiter, halika, buksan mo ang isang bote para sa akin. Yung natitirang bote, bayaran ng lalaking ito. Ginoo, ang alak na ito ay 1.2 milyon bawat bote. Kailangan mo ba ng tulong? Sa mundong ito, paano ba nagkaroon ng ganito kagandang babae? Hindi ko kailangan ng iyong kabutihan. Naiintindihan ko na. I swipe ang card. Password 123,456. Swipe, swipe, swipe. Tingnan ko ang laman ng card niya. Kung may pera ba ngayon? Ang galante niya. Hindi pangkaraniwan ng taong ito. Ay, si Rong. Ano sa tingin mo ang alak na iyon? Nako. Sa perang ito, makakatulog ka ng 1 taon sa 5 bituing hotel. Tingnan mo naman ang iyong ambisyon. Ha ha ha, wala kang pera. Ano, sir, matagumpay na ang inyong pagbabayad. Sir, ang bote ng alak ninyo, kailangan ba itong buksan ngayon? Buksan ang natitirang bote. Buksan din para sa ginoong ito. Siguraduhin siya ang magbabayad. Imposible, talagang imposible. Si Zhang Shutong, isang mahirap na tao. Paano siya magkakaroon ng ganitong karaming pera? Buksan lang ang alak na lapit na milyon ang halaga. Wow! May 1.3 milyon lang ako sa account ko. Malaki ang lugi ko ngayon. Hey, hey, anong ginagawa mo? Napakamahal niyan. Natapon. Nakakainis. Ang mahal ng alak na to, natapon niya lang. Tara na, sige. Zhang Shutong, gusto kong maging reserba mo. Zhang Shutong, hihintayin kita. Laban lang. Nakakainis ka na, kakain na ako. Ang lolo ko ang pinakamayaman sa Dragon Country. Para hindi ako maloko ng mga babae sa pera, pinagtiisan niya akong maghirap. 20 taon akong naging trabahador. Tapos na. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi kami ni Huyuwi tulad ng iniisip mo. Anong pakialam ko sa pagiging materyosa mo? Wala akong pakialam. Tapos ka na ba magsalita? Shutong. Iiwan mo na ba ako? Wala akong interes sa'yo. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa akin. Hindi ako naniniwala. Hindi ba sinabi mo noon na mahal mo ako? Na gusto mo ako? Ate, sasabihin ko na ang totoo sa'yo. Kahit maghubad ka at tumayo sa harap ko, hindi kita titingnan kahit 1 beses. Ako. Sasabihin ko sa'yo, darating na ang kasintahan ko. Mamaya magpakabait ka. Oy, sino yung babae? Ang ganda niya. Parang siya ang panganay na anak ng pamilya Qin. Oo, siya ang CEO na si Qin Yishen, Zhang Shutang. Tungkol sa nangyari noong nakaraan. Salamat sa iyo. Wala iyon, wala akong ginawa. Ang ganda ng mukha ng magandang babae na ito. Ang ganda pa ng katawan. Bakit ka nandito? Malapit lang ang bahay ko. Nandito ako para mag-jogging sa gabi. Ang galing naman, nagkataon lang. Ngayon, ako ang taya. Sabay tayong kumain ng midnight snack. Zhang Shutong, hindi mo na ba talaga ako gusto? Ting. Ang babaeng ito. Hindi kaya iniisip niya na espesyal ka, kaya siya lumapit sa'yo para makipagkaibigan. Huwag na natin siyang pag-usapan. Dalhin kita sa masarap na kainan. O sige, dakilang mayaman. Gusto kong makita kung sino ka nga ba. Tara, lakad tayo. Ako si Zhang Shutang. Ang lolo ko ang pinakamayaman sa Dragon Country. Para maiwasan na maloko ako ng mga babae sa pera, pinagtiisan niya akong maghirap. Naging trabahador ako ng 20 taon. Ikaw si Zhang Shutang. Ikaw ba'y pinadala ni Huyuwi? Oo, hindi mo ba naiisip kung sino ka talaga? Ang lakas ng loob mong agawin ang babae ni Huyuwi, ni Hu. Akala mo kung sino ka, ha? Huyuwi, Huyuwi. Hindi pa nga kita hinahanap, ha? Ikaw pa ang nanggugulo. Ngayon,
Talagang, kailangan na talagang turuan ka ng leksyon. Natulala ka na ba sa takot, mga kapatid? Halika't tingnan nyo, natulala sa takot ang gago, ni hindi man lang makapalag. Boss, patayin na natin siya. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na galawin ang amo ko. Ay nako, Kuya Scar, anong hangin ang nagdala sa'yo rito? Tamang-tama, pinapagalitan namin ng isang, walang modo na tao. Kung nangangati ang kamay mo, Kuya Scar, pwede kang mag-ehersisyo ng konti. Kuya Scar. Scar, bakit ganito? Dahil hindi mo ako kinilala. Ako si Linmu. Ang tawag sa akin ng mga tao sa kalye ay Scar. Ikaw at ang babaeng materyosa, na si Lin Ruunan, magkasama kayo noong kumakain. Naroon din ako para magpakilala. Itong mga bata, ang aking panata. Alam ko ang kakayahan mo. Magkano? 300,000. Hindi ba masyadong malaki? Para sa pagpapagamot ni nanay, kailangan ng hindi bababa sa 200,000. Oy, 20,000 na lang. Ang liit naman yan. Bibigyan kita ng 1,000,000. Ano? Huwag kang magulat ng ganyan. Bilisin mo. Ibibigay ko sa'yo ngayon. Ang laki-laki mong lalaki, ang bagal mo pa. Natanggap sa Alipay ang 1,000,000 piso. Simula ngayon, ikaw na ang kuya ko. Pangako, susuklian kita ng mabuti. Sumama ka sa akin at magtrabaho ng maayos. Simula ngayon, bibigyan pa kita ng mas maraming pera. Simula ngayon, sasama na ako sa iyo palagi. Kahit pa sa bundok ng mga kutsilyo at dagat ng apoy, tatahakin ko. Kahit pa ikamate ko, hindi ako magdadalawang isip. Sige. Ngayong gabi, ililibre ko kayong lahat ng midnight snack. Uyang muyo. Minana mo ang lahat ng yaman ng pinakamayamang tao sa Dragon Country. Ngayon, isa ka ng mayaman. Dapat may sasakyan ka na. Ako na ang nagdesisyon. Binilhan kita ng Bentley. Simple lang. Hindi masyadong pasikat. Bakit Bentley ang binili para sa kotse? Hindi ba pwedeng maging mababa ang profile natin? Kumuha na lang ng Mercedes o BMW. Sapat na iyon. Terra. Gitian. Ate, sabihin mo lang, baliin ko ang pangatlong binti ng batang to. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Gitian, ang tagal na kitang hinihintay dito. Ano, kain tayo ng sabay. Yishen, saan ka pupunta? Hatid na kita. Ayoko na rin ng bulaklak. Ang ganda ng sasakyan na ito, pero ayaw mong sumakay. Bakit ka pa magtataksi? Tingnan mo ang dalawang lalaki sa tabi mo. Mukhang walang-wala. Bakit ka pa sama-sama sa kanila? Anong kaya mong gawin? Probinsyano, alam mo ba kung anong kotse to? Nakita ka na ba ng Benz? Anong tinitingnan mo? Dukha, kahit kailan hindi mo mabibili to. Sun Xiaoguang, huwag kang sumobra. Zhang Shutang, pasensya na, walang problema. Hayaan mo siyang magpatuloy. Bata, huwag kang mag-ilusyon. Kami sa Yishen, hindi kita gusto, mukhang pulubi ka. Tingnan mo itong suot mo, puro basura. Lahat ng ito, aabot ba ng 500? Ang kotse ko. Miss, yung sinira mo, kotse ko yun. Sinira ko nga kotse mo. Bakit? Kung tama ang pagkakaalala ko, wala naman tayong koneksyon. Hindi rin kita kilala, di ba? Tama, hindi mo ako kilala, pero ininsulto mo ang amo ko. Huwag kang magbiro, miss. Isa lang akong simpleng anak mayaman. Paano mo nakilala ang amo mo? Hindi ko nga alam kung sino ang amo mo. Sinasabi mo ba na itong hampas lupa ang amo mo? Boss, kailangan mo ba akong patayin ang taong ito? Patayin. Oy. Sino ang nagpaalis sa'yo, kanina? Hindi mo ba sinabi? Na isa akong dukha. Oy, tingnan mo sa unahan.
Hindi ba ito ang panganay ng pamilya Son? Mukhang nagkunwari pero napahiya, ano? Ikaw ba si Zhang Shutong? Oo, bakit? Hindi masyado, kahit hindi ko alam ang pinanggalingan mo. O bakit ang dami mong pera, pero sasabihin ko sa'yo, ang tatay ko ay... Ay naku. Bata, maghintay ka lang. Papaluhurin kita para humingi ng tawad sa akin. Hoy, sasabihin ko sa'yo sa susunod na makita kita, bawat makita kita, bubugbugin kita. Tingnan mo siya habang tumatakbo, parang aso lang siya. Si Sun Xiaoguang ay talagang hindi nakakatakot, pero... nakakatakot pa rin ang tatay niya. Ang tatay niya ay taga Northgate. Dapat narinig mo na ang tungkol sa Northgate, di ba? Ang Northgate ay isang napakatandang grupo. Noon, sa kanilang lugar, lahat ay tinatawag na magkakapatid. Ngayon, nagtayo na sila ng kumpanya. May mga manager at empleyado na sila. May natitira pa rin silang impluensya. Hindi dapat balewalain. Wala akong pakialam kung anong gate iyan, Hilaga o Timog. Walang silbi ang lahat ng iyan sa akin. Iiwan ko na sa inyo ang sasakyan. Aalis na ako. Ang galing sumayaw ng babaeng ito. Oo. Ang ganda ng sayaw niya. Ay. Halika dito, dalaga. Ang ginagawa niyo ay isang trabahong may kasanayan. Naraapat kang gantimpalaan. Ang pag-aaksaya mo ng ganito, alam ba ito ng pamilya mo? Kung hindi ako mag-aaksaya ng ganito, paano ko mapapakita ang utang na loob ko sa tiyo ko? Kung hindi ako mag-aaksaya, paano ang 1,000,000 ko? Kailan mo mauubos ang pera? Halika na. Kayo. Basta't mapasaya niyo ako ngayon. Lahat ng perang ito ay sa inyo. Inumin mo. Hindi ako umiinom. Kailangan mo ba ng pera? Hindi pa sapat, mayroon pa. Sa mundong ito, mayroon pa ring mga babaeng hindi natutokso sa pera. Napakaiba nila. Anong pangalan mo? Ako si Zhao Zinlen. Sa tingin ko, dapat kang maghanap ng marangal na trabaho. Gustong magnegosyo pero walang pera, kaya lumabas para kumita. Anong industriya ang gusto mong pasukin? Gusto kong pumasok sa internet, gumawa ng isang app para sa pag-book ng taxi. Samantalahin ang pag-usbong ng internet, gumawa ng isang app na magpapadali sa pag-book ng taxi. Gumastos. Kung ganun, magbukas ka ng isang kumpanya para sa akin. Ito. May 2,000,000 sa card na ito. Dapat sapat na ito para magbukas ka ng kumpanya, di ba? Ikaw ang bahala sa lahat ng tungkol sa kumpanya. Masaya ang boss ko ngayon. Si Ginoong Zhang ang sasagot sa lahat ng gastos. Anong ginagawa mo? Ang amo namin ay gustong papuntahin ang batang ito. Gusto mo bang pumunta? Ayoko pumunta. Ang batang ito, inarkila ng amo ko ngayon. Maniwala ka man o hindi, isang salita ko lang. Wala sa inyo ang makakalabas ng kwartong ito. Ako, bilang tao, ayoko ng gulo. Pero kung may gulo, hindi ako natatakot. Alam mo ba kung ilang zero ang nasa bank account ng boss ko? Umalis ka. Ganito karaming pera, sapat na para magpakasaya ako ng ilang taon. Tingnan mo yang mukha mong parang ampalaya. Halika. Ngumiti ka para kay kuya. Sasabihin ko sa'yo, Zhao Zinlen, hindi na siya magtatrabaho sa inyo mula ngayon. Sige, kung ano ang sinabi mo, susundin ko. Tama na, pagod na si kuya maglaro. Maglaro na kayo. Tingnan ko kung sino ang magtatangkang agawin si Zinlen, ang kapatid ko. Zinlen, sumama ka sa akin. Tumigil ka. Ginastos ko ang napakaraming pera para sa'yo. Tapos sasama ka sa taong ito na mukhang probinsyano. Subukan mo pang magyabang. Mag-ingat ka, baka baliin ko. Ang pangatlong binti mo sa ibaba. Ang babaeng yan, kinuha na ng kuya ko. Huwag mo nang pag-isipan pa. Kung wala kang pera, huwag kang magpanggap.
Naniniwala ka bang kaya kitang patayin ngayon? Tingnan natin kung kaya mo. Huwag mong isipin na hindi ko kaya. Halika. Dito mo itusok. Halika na. Alam kong natatakot ka. Kung natatakot ka, ako hindi. Ang kamay ko. Hawakan mo ang pera na ito. Maghanap ka ng mas maayos na ospital. Ipaayos mo ang kamay mo. Tara na. Nakakainis na Zhang Shutang. Hintayin mo ako. Anong ginagawa nyo dito? Hihihi. Anong ginagawa nyo? Di ba gusto mong ma-hospital? Papagurin kita sa kakapirmi dito. Nasa ospital tayo. Ang lakas ng loob niyong galawin ako dito. Ha? Ikaw ang gagalawin namin. Pwede kang sumigaw ulit. Pero sinasabi ko sa'yo, ikaw ang mananagot sa mga mangyayari. Hindi ako tatawag. Makikinig ako. Kaya ko ito. Alam ko nasasaktan mo ako. Pwede bang hinaan mo lang? Talagang natatakot na ako. Totoo. Sa puso ko natatakot na ako. Simula ngayon, ako si Hu Yuwei. Kapag nagkita ulit tayo sa daan, iiwas na lang ako ng malayo, kuya. Simula ngayon, ako na ang alalay mo. Gagawin ko ang kahit ano. Sigurado ka ba? Oo, sigurado. Hindi ako nangangako, at hindi rin nagyayabang. Panoorin mo na lang ang gagawin ko. Bahala ka na. Kuya Tong, aalis ka na ba ng ganito? Tingnan mo siya, mas mabuti pang bugbugin siya. Ako kasi, hindi ko gusto ang nananakit ng taong nasa ilalim na, at alam din niyang nagkamali siya. Tsaka, hindi na rin siya maghahanap ng gulo sa atin. Hayaan na lang natin. Magaling ang ginawa nitong ngayon. Alam mo ba ang tungkol sa kalikasan ng tao? Kapag natakot siya mula sa kaibuturan ng puso niya, hindi na siya mangangahas na lumaban. Doon lang siya susunod ng kusa. Ha ha ha, hindi ko akalaing alam mo ang mga ganitong bagay. Jojo, nasabi ko na sa'yo ng 800 beses, bawal ka nang mag-opera. Isa pa, umalis ka na lang. Si Direktor Zhang bilang doktor. May tungkulin akong magbigay ng agarang lunas sa mga pasyente na hawak ko. Alam ko, gusto kong mag-apply bilang direktor ng emergency department. Hindi ka komportable, pero ang trabaho ay trabaho. Hindi natin pwedeng haluan ng personal na damdamin ito. Ako ba si Zhang Xiuming na ganun? Kilala mo. Yung babaeng doktor na yun, kaklase ko siya noong high school. Isa pa, magaling ka sa medisina. Pero ang emergency room ay isang lugar na mahalaga ang teamwork. Hindi ikaw ang magpapasya. Lugar ng mga bayani. Sinuspindi ka na. Hindi ko na rin gagawin. Hindi mo na kailangang suspindihin ako. Aalis na ako. Kung aalis ka, huwag ka nang bumalik. Oy, dating kaklase, bakit ang pangit ng itsura mo? Wala na akong trabaho. Paano pa ba ako gaganda? Ikaw naman, anong ginagawa mo sa ospital? Kung hindi ako nagkakamali, nandito ka para protektahan ang posisyon mo. Kaya mo siya tinulak, tama ba? Anong klaseng bastos na bata ito? Ang lakas ng loob mong makialam sa mga bagay ng departamento namin. Umalis ka na agad dito. Hindi ko lang matiis ang ugali mo. Guard. Tara na. Gusto mong ipaglaban ang hustisya para sa akin. Naiintindihan ko, pero kailangan mong timbangin ang iyong kakayahan. Kung talagang mag-aaway kayo sa ospital, kahit na ikaw ay isang bihasang mandirigma, hindi pa rin pwede. Ako kasi, wala akong masyadong kapintasan. Ang tanging kapintasan ko lang ay mapagtanim ng galit. Itong si Zhang Xiuming. Tandaan ko siya. Pinakaayaw ko dati, yung mga taong nambubuli. Tama, ano plano mo ngayon? Ako. Maghahanap ako ng maliit na klinika para magtrabaho. Hindi ko kaya ang ganitong kapaligiran. Mas gusto ko pa rin ang magpagamot at mag-opera sa mga pasyente. Tama nga pala, mayroon akong isang klinika na nangangailangan ng tulong. May klinika ka. Gaano kalaki ang klinika mo? Ilan ang mga doktor? Nasaan ang lokasyon? Hindi malinaw ang supat. Ikaw lang ang doktor. Wala ring nurse, pero ikaw ang pipili ng lugar. Hindi malinaw ang supat. Ikaw lang ang doktor.
Wala ring nurse, pero ikaw ang pumili ng lokasyon. Mukha ba akong madaling lokohin? Ibigay mo sa akin ang telepono. Kapag napili mo na ang lugar, tawagan mo ako. Hindi ako katulad nila. Hindi ako nagbukas ng klinika para kumita ng pera. Ginawa ko ito para lang magwaldas. Huwag kang mag-alala. Ang kaibigan mong ito, dating kaklase mo. Marami siyang pera. Sige, hahanapin ko muna ang lugar. Oh, kapag nakapili ka na, padadalhan kita ng pera. Sige, may kailangan akong asikasuhin sa kumpanya. Aalis na muna ako. Ito ang business card ko. Nandyan ang numero ko. Sa susunod na lang tayo mag-dinner. Lin Mu, bantayan mo si Zhang Xiuming para sa akin. Sige, Tongge. Nahanap ko na ang lokasyon ng klinika. Akala ko, tatawag ka sa akin pagkatapos ng ilang araw. Maganda naman ang lokasyon. Hindi mura ang renta. Mahigit 2 milyon kada taon. Sige, magpapadala muna ako ng pera sa'yo. Padadalhan kita ng 3 milyon. Pagkatapos, diretso na tayong pipirma ng kontrata. Tapos ikaw na ang bahala sa pamamahala. Kasama na ang renovation at iba pang detalye. Ikaw na ang bahala dyan. Grabe, seryoso ka talaga. Anong kailangan mo sa akin? Ayon sa team na nagre-review ng mana, sa mga nakalipas na araw, napagpasyahan nilang bigyan ka ulit ng 50 na milyong piso. Magkano ba talaga ang iniwan sa akin ni Lolo? Marami, marami. Pero ang pera mo, ikaw lang ang pwedeng gumastos. Hindi pwedeng gamitin sa sugal o ipamigay. Alam mo na yan. Huwag mong sayangin ang pera mo. Kuya Tong, nakita ko si Zhang Xiuming. Pumunta kami sa bar na pinuntahan namin dati. Bantayan mo siya, parating na ako. Sigurado ka bang nandito si Zhang Xiuming? Nakita ko mismo, nasa loob siya. Nagmamadali, parang nagmamadali mamatay. Iniisip mo na naman na niloloko mo ako, ano? Hindi ka naman talaga anak mayaman. Kung aalis ka ngayon, makakalimutan ko na ang nakaraan. Ba't ang liit ng isip mo? Nandito kami para suportahan ka. Kayong dalawa, palayasin niyo siya. Tingnan natin kung kaya niyo. Ngayon, kami, mga kapatid, lahat sila ay nag-ipon ng lakas. Handa na silang bugbugin ka. Tinapat mo ako. Boss, binilhan kita ulit ng mamahaling kotse. Sinabi ko na sa'yo, maging mababa ang loob. Sige. Naintindihan ko. Sige, umuwi ka na muna. May gagawin pa ako. Oy, hindi ba't parang gusto mo kaming pahirapan? Ipagpapatuloy pa ba natin? Kung hindi, baka makulong tayo. Tigil na. Huwag naman. Hindi mo ba kami papahirapan hanggang mapilay? Naghihintay pa kami dito ng kapatid ko. Kuya, huwag ka nang magbiro. Tingin mo ba kaya ko? Kuya, kung hindi ka mag-aalangan, Kuya Tong, mag-enjoy ka lang ngayon. Ako na ang bahala. Ako na ang bahala. Tama na. Huwag mo nang isipin yan. Nasaan si Zhang Xiuming? Nasa ika-3 palapag, silid 888. Tol, bakit mo siya hinahanap? Pasensya na, masyado akong nakialam. Haha. Sino ka? Ako ang square lolo mo. Oy, tingnan mo, Zhang Xiuming. Nako, ang bastos ng ngiti mo. Pati kamay mo nasa loob ng damit ng babae. Tanggalin mo ang mga larawan sa cellphone. Gusto mo lang naman ng pera, di ba? Magbigay ka ng presyo. Magkano ba? Alam mo ba kung gaano karami ang 1 bilyon? Kung ilalagay lahat dito, pwede kang mamatay sa bigat. Wala kang pera. Anong ipinagyayabang mo? Sino ka? Bakit mo kinukuhanan ng litrato? Sinabi ko na sa'yo, ako'y taong mapagtanim ng galit. Wala akong pakialam kung anong gusto mong gawin. Ano ba talaga ang pakay mo? Gusto mong bumalik si Jojo sa ospital. Siya na ang namumuno sa klinika ko. Gusto mo siyang bumalik, pero hindi na siya makakabalik. Ginoong Son, nakikiusap ako. Tulungan mo akong pilayan ng isang tao. Sige, sabihin mo, sino ang gusto mong pilayan na tao? Zhang Shutang, isang batang pasaway. Siya ang nanakit sa akin. HMM.
Sige, ako na ang bahala sa bagay na to. Makakarma siya. Sige, Ginoong Son. Narito ang free na ₱1,000,000. Magbibigay ako ng respeto sa mga kapatid. Hoy, nahanap mo na ba si Zhang Shutang? Nahanap ko na, Kuya Son. Sige, hintayin mo ako. Bibigyan kita ng ₱1,000,000 na cash. Inaabutan mo ba ako ng limos? Sasabihin ko sa'yo, matatanggal ka agad sa ospital. Tungkol dyan, kung makakasuhan ka man. Hindi pa sigurado, kapatid na Xiaolong. Oy, pare. Nakahiga ka lang dyan. Binugbog nila ako. Sila ang dalawa. Tulungan mo akong turuan sila ng leksyon. Liu Ming. Sa tingin ko, lasing ka na. Ano, paano ako malalasing? Sila ang dalawa ang nanakit sa akin. Para sa kaligtasan mo, lumayo ka ng malayo hanggat maaari. Malaki akong kliyente ng bar ninyo. Alam ko. Kung hindi, matagal na kitang pinalayas. Kuya Tong, masaya ka ba sa nakita mo? Gusto mo bang bugbugin ko ulit siya? Nagtatanim ka ba ng galit? Ako'y hindi madaling makalimot. Ayos lang yan. Bigla kong naalala ang isang tao. Sa tingin ko, matutulungan niya tayo. Para maayos ang bagay na ito. Sino? Si Sun Xiaoguang. Bilib ako sa'yo, tunay kang matapang. Dahil lang sa lakas ng loob mong tumanggi. Sa ugali ni Lin Ruunan. Karapat dapat kang handgun. Simula ngayon, sasama ka na sa akin. Masasarap na pagkain at inumin. Sagot ko na. Sino ka ba? Ako si Nanguang Po. Tinatawag nila akong Ate Po. Simula ngayon, ikaw ay magiging tao ko na. Gusto ko pang sabihin, ikaw ang tao ko. Ang laki ng tapang mo, na magsalita ng ganyan kay Ate Po. Gusto mong maging lalaki ni Nanguang Po. Ang dami niyan. Kaya mo ba, Zhang Shutong? Boss, ang galing ng babaeng to. Unahin muna ang mahalagang bagay. Ibigay na lang ang babaeng to sa inyo para mag-enjoy. Gusto mong maging lalaki ko. Sa asal mo pa lang. Anong klaseng galing ang pananakot sa babae? Kung ganun ka mahilig sa mga babae, sisiguraduhin kong sa natitirang buhay mo, hindi ka na magiging lalaki. Sino pa? Ikaw ba si Zhang Shutong? Ang lakas ng loob mong saktan ng tao ko, kapatid. Sa susunod na kausapin mo ako. Pwede bang imulat mo ang mga mata mo? Huwag ka nang magyabang dito. Nandito ako ngayon para ayusin ka. Magaling ka bang lumaban? Kahit hindi kaya, lalaban pa rin. Para sa akin sila dumating. Mauna na kayo, hindi ako natatakot. Kung mamamatay, sabay-sabay tayo. Umalis ka na, Lao Mu. Itinuturing mo pa ba akong kapatid? Hindi ako aalis. Ngayon, walang makakaalis sa inyo. Sugod. Binigyan ko siya ng ₱10,000. Oy. Ikaw na. Sige. Si Sun Xiaoguang ang nag-utos sa akin na pumunta. Huwag mo akong patayin. Ang ulo mo. Walang problema, huwag mo akong alalahanin. Kuya Tong, Tara, Lao Mu, balik muna tayo kay Jojo. Oy. Babayaran ko ang utang na loob ko sa'yo. Ate Po, ikaw ba, nagkakagusto kay Zhang Shutong? Kalokohan. Isa siyang bayani. Qin Yishen, anong ginagawa mo rito? Anong nangyari sa'yo? Halika. Nako, mahaba ang kwento. Mamaya ko na ikukwento, Jojo. Ipakita mo sa boss mo ang ulo mo. Parang tinadyakan ka ng asno, bakit hindi kita nakita noon, na magbiro ng ganito? Sabihin mo na lang kung anong gusto mong sabihin. Sa ospital pa lang, nakikipagtalo ka na sa mga boss. Ngayon, kapag kausap mo ako, parang ang daming iniisip. Maraming tao ang may sakit pero hindi kayang magpagamot. Gusto kong gamitin ang kita ng ospital para tulungan ang mga taong ito. Gusto ko lang. Hindi ka naman siguro mawawalan ng pera. Sinabi ko na sa'yo, itong maliit na bagay na to, ikaw na ang magdesisyon. Itong klinika, ako ang nagbukas. Hindi ko naman ito ginawa para kumita.
Huwag mo akong subukang pagkakitaan, ha? Ginawa ko ito para magwaldas, boss. Ikaw talaga, isang matapat na anak ng mayaman. Halika, samahan mo akong kunin ang gamot, sige. Anong ginagawa mo dito? Wala lang, walang magawa. Naisip ko lang na dumaan, baka sakaling makatulong ako. Hindi ko akalain na si Jojo ay napamahala ang mabuti dito. Pero, ano bang nangyari sa ulo mo? Ay nako, ito. Binugbog ako ng mga batang siga, walang problema. Paano magkakaroon ng libreng ospital? Hindi ako pupunta. Tara na, anak. Bakit ka tumatakbo? Bakit hindi ako pwedeng tumakbo? May malubhang sakit ang anak ko. Napuntahan na namin ang ibang ospital. Hindi nila magamot. Wala na kaming pera. Narinig ko, na ang ospital na ito ay hindi naniningil para magpagamot, kaya dinala kita rito para subukan ang swerte natin. Ma, may ospital bang hindi naniningil para magpagamot? Huwag nang sayangin ang pera, umalis na tayo. Anak, ikaw ang buhay ni Mama. Kung hindi mo gagamutin, paano mabubuhay si Mama? Sa ospital namin, hindi talaga kailangan ng pera para magpagamot. Pero kung gagaling ba ang sakit ng anak mo, depende yon sa sasabihin ng mga doktor namin. Sa ospital namin, hindi talaga kailangan ng pera para magpagamot. Pero kung gagaling ba ang sakit ng anak mo, depende yon sa sasabihin ng mga doktor namin. Pakiusap, iligtas niyo ang anak ko, nanay. Walang ospital na nagpapagamot ng libre. Huwag kang magpakatanga, sumama ka sa akin, anak. Alam ko wala kayong pera at ayaw niyong magpagamot. Ayaw niyong maging pabigat sa nanay niyo, di ba? Wala naman tayong relasyon. Wala kang obligasyong tulungan kami. Bigyan mo ako ng dahilan para tulungan ka. Sabi ko gusto kong magwaldas. Maniniwala ka ba? Ikaw, maniniwala ka ba? Kung ako ang nasa lugar mo, hindi rin ako maniniwala, pero alam ko gusto mong mamatay ng maaga. Para makawala sa pasanin ng pamilya, pero, kung hindi mo ipapagamot, tiyak na mamamatay ka. Hay. Sinasabi ko, hindi ka natatakot sa kamatayan, pero pumunta ka sa libreng klinika namin. Bigla kang natakot. Ano bang kinatatakutan ni Feng Hongjun? Hindi ako aalis. Dito ako magpapagamot sa'yo. Yung ginawa mong pang-uudyok kanina, talagang napakagaling. Para sa mga ganitong tao, wala nang dapat pang sabihin. Kailangan lang gawin ito. Maganda ba? Ah. Anong sinabi mo? Maganda na ang mukha, okay na sana. Ang ganda pa ng katawan. Ang ibig kong sabihin, kanina, nakipag-usap ako sa matandang babae. Narinig ko na itong si Feng Hongjun ay isang magaling na PhD sa ekonomiya. Kung hindi lang dahil sa malubhang sakit, baka, ngayon ay, isa na siyang executive sa isang multinational na kumpanya. Talagang magaling siya. Oh, ito ang kanyang resume. Napakahusay talaga nito. Kukunin ko siya. Wala ka namang kumpanya, bakit mo siya kailangan? Kung walang kumpanya, gagawa ako ng kumpanya para sa kanya. Kung walang pera, bibigyan ko siya ng pera. Tara, kukuha tayo ng talento. Ito ay interstitial emphysema. Huwag mo akong kausapin ng sobrang teknikal. Sabihin mo na lang, magagamot ba ang sakit na to? Masisiguro kung hindi na ito lalala. Kung susunod ka sa gamutan, may posibilidad pa rin na gumaling ka. Wala talaga akong pera. Ganito ba? Gagamutin kita. Magtrabaho ka para sa akin. Alam ko na ikaw ay may 2 doctorate degrees. Ang ganitong talento ay hindi ko palalampasin. Una, sasabihin ko sa'yo, ang mga kondisyon na ibibigay ko sa'yo. Una, ang iyong kalusugan ay aalagaan ng isang espesyalista para mawala ang iyong mga alalahanin. Pangalawa, ang taunang sahod mo ay milyon. Mayroon pang mga bonus at komisyon. Ang mga detalye ay maaaring pag-usapan sa hinaharap. Ang pangatlong punto ay,
Maaari kitang bigyan ng ganap na kapangyarihan. Ibibigay ko sa iyo ang pamamahala ng kumpanya. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Ang kapangyarihan ay higit pa sa iyong inaasahan. Ako. Bakit parang hindi ka naghahanap ng empleyado? Parang naghahanap ka ng tatay. Huwag mo nang pakialaman kung ano hinahanap ko. Sabihin mo na lang kung kaya mo o hindi. Ako si Fang Hongjun, walang hindi kaya. Ito ang numero ni Zhao Zinlin. Siya ang magiging katrabaho mo. Talagang curious ako. Gaano kalaki ang yaman mo, para magastos mo ng ganito? Kung sasabihin mo kung magkano talaga, hindi ko rin alam. Sa tingin mo ba, nagpapanggap lang ako? Baka naman talaga hindi nauubos ang pera mo. Ay oo nga pala, sabi ko na ililibre kita ng pagkain. Hindi pa tayo kumakain, punta tayo ngayon. Hindi pwede, kailangan ko nang umuwi ngayon. Sa susunod ako naman ang taya. Bye-bye. Qin Yishen, ang ganda mo talaga. Bumalik ka na, may nangyari sa lugar ninyo. Zhang Shutong. Gusto kita. Zhang Shutong, gusto kita. Zhang Shutong, gusto kita. Zhang Shutong. Kilala mo ba ako? Sino ka ba? Ang kulit mo talaga. Hindi mo nga ako kilala, pero sinasabi mong gusto mo ako. Ano bang nagustuhan mo sa akin? At saka, ang daming tao na nakatingin. Pwede ba, maghinay-hinay tayo? Ayos ka, batang pasaway. Pati si ate po natin, napahanga mo. Ah, siya pala. Sabihin mo sa kanya, huwag na siyang gumawa ng walang kwentang bagay. Kung may kailangan siya, sabihin niya ng harapan sa akin. Hindi ko na kailangang marinig mula sa kanya. Narito na ako. Hindi naman kailangang ganito kalaki ang eksena. Gusto kita, bawal ba yun? Sinabi ko na, hindi kita gusto. Wala akong interes sa'yo. Mukhang tapos na ang bagay na ito kay Zhang Shutong. Ganito mo ba talaga ako kinasusuklaman? Hindi kita kinamumuhian. Ayoko lang sa'yo. Kung ganun, ganito kakatiyak na tinanggihan ako. Wala nang dahilan, para isipin pa ang pride ko. Pasensya na, may gusto na akong iba. Ang pangalan niya ay Qin Yishen. Tapos na, tapos na. Zhang Shutong, basta't hindi mo ako kinaiinisan, ayos na. Kung ayaw mo sa akin, problema mo na yan. Basta gusto kita, sapat na. Ikaw si Zhang Shutong. Si Sun Xiaoguang ang nagpadala sa inyo, di ba? Oo. Hindi ko inasahan. Kahit si Little Glasses na napakahusay. Hindi ka napabagsak. Hindi nila kaya. Ikaw rin. Ang galing mo. Ang yabang mo ah. Tingnan ko kung sino ang magtatangkang galawin ang kapatid ko. May kasama ka pa ba? Sabi ko na. Ako si Wu Yuwei, kahit medyo tanga. Alam ko ang kahalagahan ng pagkakaibigan. Ay. Meron pa ba? Ganito lang ba kadami ang tao? Hindi ito sapat na puwersa. Hindi sapat ang dami. Paano kung idagdag mo ako, Nangongpo? Kasalanan mo lahat, papatayin ba o hindi, ang dami mong sinasabi. Ngayon, ayan na, wala na tayong pagkakataon. Sino bang mag-aakala na itong gago? Ang dami nilang nadala dito ng sabay-sabay. Mag-a-aksyon pa ba tayo? Aksyon? Ano ka ba? Hindi mo ba nakita kung gaano karami sila? Kung mag-a-aksyon tayo, hindi lang natin masasaktan si Zhang Shutong. Baka hindi na rin tayo makaalis dito. Hi. Balik ka at sabihin mo kay Sun Xiaoguang. Hayaan mo siyang pumunta ng mag-isa. Oy, Tong, bilisan mo, habulin mo. Kung kaya mo, ikaw ang humabol. Ang gusto ko ay si Qin Yishen. Qin,
Ang ate mo, si Qin Yishen. Masyado kang pinipigilan. Ikaw ang dapat na maging tagapagmana ng pamilya Qin. Hindi ang iyong kapatid na parang yelo ang ugali. Walang kahit kaunting init ng tao. Alam mo ba? Hindi mo ba alam na hinahabol ni Sun Xiaoguang ang ate ko? Alam mo ba kung sino ang tatay ni Sun Xiaoguang? Isa siya sa mga tao ng North Gate. Narinig mo na ba ang North Gate? Oo, narinig ko na. Kuya Qin, tingnan mo iyon. Yung tao na iyon, siya ba yung kalaban ni Sun Xiaoguang? Si Zhang Shutang. Ano? Sino si Zhang Shutang? Sun Xiaoguang, naglabas ng warrant para kay Zhang Shutang. Tingnan mo. Kamukhang kamukha niya itong tao. Sabi mo, paano kung bugbugin ko si Zhang Shutang? Ano si Sun Xiaoguang? Hindi ba't may utang ka lang na loob sa akin? Kuya Qin, ang galing ng ideya mo. Ikaw talaga ang bihasa sa mga plano. Ikaw rin ba ang pinadala ni Sun Xiaoguang na Makong? Ang yabang mo pa. Kung luluwag ka sa harap ko ngayon, hindi na kita bubugbugin ngayong araw. Bata, ngayon mo nabitawan habang may oras pa. Sino ba ang may oras pa? Pare. Anong gagawin mo? Sabi ko. Isa kang batang paslit, wala ka pang balahibo. Maniwala ka, kaya kitang tusukin hanggang mamatay. Huwag, nandito lang ako para makilala ka. Malay mo, baka maging magkaibigan pa tayo balang araw. Sige. Lumuhad ka muna at magbigay ng 3 malakas na paggalang sa akin. Tapusin muna natin ito bago pag-usapan ng iba. Ate, nandito ako, ate. Zhang Shutong. Ano ang nangyari sa kapatid ko? Ang kapatid mo. Tunay na kapatid. Kung may nagawa siyang mali. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Parang hindi mo na ako kilala sa sinabi mo. Hindi ba kapatid ko rin ang kapatid mo? Hindi. Ang kapatid mo ay kapatid ko rin. Ate. Nangaliwa ka sa asawa mo. Qin Jiaho. Kung magpapasimuno ka pa ng gulo, naniniwala ka ba na ipapabalik ko ang mga binti mo kay tatay? Ang bayaw mo. Jiahu, kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano sa harap ng iba, naniniwala ka ba na talagang hindi na kita papansinin? Umalis ka na. Ikaw, batang nakasakay sa baka na nanghahabol ng babae, maghintay ka lang. Ipapahubad ko ang balat mo sa bayaw ko. Tara na. Si Jiaho talaga, puro kalokohan ang sinasabi. Huwag mo nang intindihin, ha? Sino ba ang bayaw niya? Ang tinutukoy niya ay si Sun Xiaoguang. Nililigawan niya ako, pero ayoko sa kanya. Nagpapaliwanag ka ba sa akin? Nililinaw ko lang naman ang totoo. Sige, hindi na muna kita kakausapin. Aalis na ako. Sun Xiaoguang. Hindi kita patatawarin. Ang lakas ng loob mong agawin ang babae ko. Boss, akala ko darating ka pa sa mga susunod na araw. Ayoko talagang pumunta, pero may punto ka rin. Sarili kong kumpanya, kailangan ko talagang alamin ang sitwasyon. Magkasundo ba kayong dalawa? Oo, magkasundo kami. Ako ang bahala sa teknolohiya ng proyekto, siya naman ang tumutulong sa akin, sa pananalapi ng kumpanya, at sa pamamahala ng mga tauhan. Anong proyekto? Yung software pa rin na pang ride-hailing. Naubos na ba ang perang binigay sa inyo? Kalahati pa lang ang nagastos. Ito ang mga gastos ng kumpanya nitong mga nakaraang araw. Tingnan mo. Sa hinaharap, anumang bagay tungkol sa kumpanya, sabihin nyo lang sa akin. Magkano ang nagastos? Ayos na. Naglipat ulit ako ng 50 milyon. Sa account ng kumpanya. Huwag kayong ma-pressure. Ha? Maraming pera ang kumpanya natin. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba inaalagaan mo ang nanay mo? Dinala ko na siya sa pinakamagandang ospital. Nag-hire pa sila ng isang tagapag-alaga, yung nangyari kagabi. Sinabi sa akin ni Mo Sir Ong, si Sun Xiaoguang, hindi talaga tumitigil. Kailangan kitang protektahan. Wala namang problema sa akin dito. Huwag mo na akong alalahanin. Kung talagang gusto mo akong tulungan, pumunta ka sa bahay ng mga Qin at bantayan mo. Nag-aalala ako, baka guluhin pa rin ni Sun Xiaoguang si Qin Yishen. Dapat ba nating tapusin na si Sun Xiaoguang? Unahan na natin siya. Si Sun Xiaoguang ay kailangang alisin. Pero hindi pa kaya ng lakas natin ngayon.
Ako na mismo ang magpoprotekta kay Qin Hishen. Huwag kang mag-alala, HMM. May dala akong dalawang balita para sa'yo. Isang magandang balita. Alin ang gusto mong marinig muna? Siyempre ang magandang balita muna. Ang magandang balita ay pagkatapos ng pagsusuri, ang grupo na nag-audit ng mana ng lolo mo, nagpa siya akong bigyan ka ng isa pang bilyon. Dinagdagan na naman ng pera. Ang ganda naman ito. Ang masamang balita ay, kailangan mong ubusin ito sa loob ng isang buwan. At hindi ka maaaring gumawa ng anumang labag sa batas. Lalo na ang basta-bastang pagbibigay sa iba. Kung hindi mo ito maubos, huwag mo nang asahang mamanahin ang malaking yaman na iyon. Mukhang gusto kong manahin ang yaman na ito. Hindi pala madali. Batang pasaway. Sa tingin ko, wala nang makakapagligtas sa'yo. Bakit pa siya kinakausap mo? Wala yan. Sa pagkakataong ito, wala nang makakapagligtas sa kanya. Talagang hindi kayo mapakali. Ano, kailangan nyo ba ng tulong? HMM, ang ganda ng babaeng to. Napakaganda talaga. Ano pang hinihintay mo? Tapusin na ang mahalagang gawain. Saka na lang maglaro sa babaeng ito. Ito ang tunay na kakayahan sa pakikipaglaban. Ang babaeng ito, hindi dapat galitin. Ang babaeng ito, hindi dapat galitin. Oy, paano kung turuan mo na lang ako ng martial arts? Sa kalagayan ng katawan mo ngayon. Imposibleng matuto ng martial arts. Pwede kang matuto ng sanda. Siyempre, kung gusto mong matuto ng sanda, kailangan mong matutong tumanggap ng mga suntok muna. Walang problema. Sige, sumama ka sa akin pauwi. Gamitin mo ang buong lakas mo para suntukin ako. Hindi ka ba kumain? Kaya mo pa bang tumayo? Oo. Hindi ba ito isang pagsasanay lang? Kailangan mo bang magpakahirap ng ganito, para sa iyo? Pagsasanay lang ito, pero para sa akin. Bawat isa ay totoong laban. Kung maaari, umaasa ako na balang araw, magagawa kong protektahan ang mga mahal ko. Napaka-atet mo naman. Hindi ito laging maganda para sa iyo. May kasabihan na, ang nagmamadali, madalas nagkakamali. Tama ka. Pero ang mga tao sa pamilya Son, bibigyan ba nila ako ng oras? Sa itsura mo ngayon, gusto mong labanan ng Bayman. Para kang bato na binato sa itlog. Pero ganito talaga ako. Ang gusto ko, kailangan kong makuha, at makukuha ko. Walang makakapigil sa akin. May gagawin pa ako. Babalik na lang ako sa ibang araw. Kung may oras ka, madalas mo akong puntahan para mag-ensayo. Wala pang 10 araw. Kaya mo nang talunin ng ilang malalakas na lalaki. Paano mo nagawa yon? Sabi ko, gabi-gabi, nagse-ensayo ako ng sanda. Iniisip ko kung paano gumanti sa iba. Naniniwala ka ba? Oo. Ngayon, wala na akong maituturo sa'yo. Ang kailangan mo ngayon, ay magtagumpay sa aktwal na labanan. Ilang araw na lang. Sa tingin ko kailangan pa ng 2 araw. Kagubatan. Sa harap ng bahay ng pamilya Chin. May nangyari sa kagubatan, aalis na ako. Bayaw. Nasa bahay ko na ang mga tao mo. Pangako ko, ngayong araw dadalhin ko. Ang ate ko sa'yo nang walang pinsala. Nasaan si Zhang Shutong na batang iyon? Pero dumating ang mga tauhan niya. Kung maglakas loob siyang pumunta, sisiguraduhin kong hindi siya makakabalik ng buhay. Gusto mong umalis kasama ang tao mo. Dumaan ka muna sa bangkay ko. Jiahu. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo, ate? Huwag ka nang makialam. Gusto ko lang makita si Zhang Shutang. Kung darating siya ngayon. Shin Jiahu. Bakit ka naging ganito ngayon?
Ate, maghintay ka lang sa bahay. Darating na si Sun Xiaoguang. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang lumapit. Nangako ako kay Tong. Kahit mamatay ako sa laban, poprotektahan kita. Huwag kang matakot, Yi Tian. Narito ako para iligtas ka. Huwag mo akong alalahanin. Si Sun Xiaoguang ang talagang puntirya niya. Huwag kang mag-alala, ligtas kitang ilalabas dito. Zhang Shutang, ang lakas ng loob mong magpakamatay dito. Tingnan natin kung sino talaga ang magpapakamatay. Mga kapatid, sugod. Grabe, ang lupit ng taong to. Kailan pa? Naging ganito kalakas si Kuya Tong. Zhang Shutang, ang lakas mo. Kuya Tong. Huminto ka. Huminto ka, Kuya Tong. Wala akong kinalaman dito. Si Sun Xiaoguang ang may kasalanan. Habulin mo ang ate ko. Huwag mo munang habulin ang tanga kong kapatid. Dalhin mo na agad si Lin mo sa klinika. Buti na lang at walang nasaktan sa mahahalagang bahagi ng katawan. Mga gallows lang ito. Magpapagaling lang at ayos na. Maghintay ka dito. Lalabas muna ako saglit. Saan ka pupunta? Hahanapin si Sun Xiaoguang. Panahon na para bayaran niya ang utang. Saan mo siya hahanapin? Ang dami niyang pwedeng puntahan. Sa bahay mo, Sun Xiaoguang. Siguradong pupunta siya sa bahay mo. Kailangan mong bumalik, ha? Babalik ba si Hao Zhang Shutong? Para ayusin ako, gusto ko ang ate mo. Sinasabi ko sa'yo, siya ang babae ko. Kung may sino man, na ibibigay siya sa iba. Papatayin ko siya, kapag may nangyari ulit, papalayasin kita sa harap ng ate mo. Oo na, bayaw. Sinasabi ko sa'yo, pagkatapos kong ayusin si Sun Xiaoguang, sasama ka sa akin para humingi ng tawad sa ate mo. Oo, ay nako. Sa buong buhay ko. Ngayon lang. May nang-ahas magsalita sa akin ng ganito. Akala mo ba dahil dinala mo, ang alipors ng tatay mo, hindi nakita kayang saktan? Sugod. Hoy. Ayos ka, Zhang Shutong. Mukhang magaling ka rin palang makipaglaban, ha? Hindi naman ako sobrang magaling, pero sapat na para talunin ng isang walang kwenta tulad mo. Zhang Shutong, hintayin mo ako. May susunod pang pagkakataon. Umalis ka na. Hintayin mo. Magmaneho ka, sumama ka sa akin pabalik sa klinika para makita ang ate mo. Sige, bayaw. Ayos ka lang ba? Pero si Sun Xiaoguang, yung makong na yun, hindi ganoon kaswerte. Salamat sa pagligtas mo sa akin ngayon. Huwag kang mag-alala, palagi kitang sasamahan mula ngayon. Ito ba ang paraan mo ng pag-amin ng nararamdaman? Pero, totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Ate. Shin Jiahu, itinuturing mo pa ba akong ate mo? May lakas ka pa ng loob na humarap sa akin. Ate, nagkamali ako. Niloko lang ako ni Sun Xiaoguang. Shin Jiahu, dahil sa kapatid mo, pinapatawad kita. Pero kailangan mong mangako sa akin. Oo. Kahit ano pa man si Jiahu, kapatid mo rin siya. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Oo. Ito ang bagong proyekto ng ating kumpanya, Douyin Video. Magsisimula ito ngayong hapon. Maganda ang pagkakagawa. Pagkatapos magsimula ng operasyon, ibuhos mo ang pera sa loob. Bawat buwan, milyon-milyon ang ibinubuhos. Sa ngayon, hindi pa natin kailangang magbuhos ng pera. May natitira pang pera sa account ng kumpanya. Hindi pwede. Kailangan nating mag-invest. Yung proyekto natin sa ride-hailing. Nagsimula na itong kumita. Halos kumita kami ng 30 milyon kamakailan.
Halos kumita kami ng 30 milyon kamakailan. Sino ang nagbigay sa inyo ng pagkakataong kumita, at bakit ang laki ng kinita ninyo? Kamakailan, bumili kami ng isang nagsarang pabrika ng inumin. May opinyon ka ba tungkol dito? Wala akong opinyon. Ako na ang bahala sa pera. Paano pa ba kumikita ang kumpanyang ito? Parang mas mahirap na gastusin ang pera ngayon. Tama nga pala. Usapan natin yung tungkol sa kailan ba ilulunsad ang Douyin video. Mga 10 minuto pa ang Douyin video bago opisyal na ilunsad. Nilagyan natin ng pondo ang lahat ng lugar kung saan nagtitipon ang mga kabataan. Gumastos tayo ng malaking halaga. Ang paunang plano natin ay sa unang araw ng paglulunsad. Maabot ang 1 milyong downloads. Hindi tayo kapos sa pera. Pagkatapos ng paglulunsad, ibuhos natin ang lahat ng pondo. Oo. Wow! Lagpas na ng 10 milyon. Ngayong gabi. Lahat ng gastos. Ako ang sisigot. Yes. Oy, bayaw, dumating ka nang walang dala. Ako. Dapat ba akong magdala ng regalo? Syempre. Birthday ng ate ko ngayon. Ikaw na opisyal na boyfriend niya. Darating ka nang walang dala. Hindi ba medyo mali yun? Shutong, nandito ka na. Hindi ba sinabi ko na, nakaarawan ko, hindi mo kailangang maghanda ng kahit ano. Hindi pwede yan. Kaarawan ng asawa ko, kailangan bongga yan. Alam mo naman na ayaw ko ng abala. Alam ko. Sige, kung gusto mo, pwede kitang samahan na lumabas para maglakad-lakad. Kung gusto mo, pwede kitang samahan na lumabas para maglakad-lakad. Sige, gusto ko yan. Wow! Sino si Qin Yishen? Ang swerte naman niya. Nakakainggit siya. Sino kaya ang lalaking nag-propose gamit ang airship? Ang yaman niya. Grabe naman. Ang romantic naman ng taong ito. Sayang sa pera. Hindi naman sayang. Hindi ito ang ugali ko. Ang regalo ngayon, ikaw ang pumili. Bakit mo ako sinusundan? Walang nagsabi sa'yo na ako. Pinakadi ko gusto ang maawa. Wala akong maibibigay sa'yo, pero talagang kailangan ko ng pera. Ang mga magulang ko ay nakaretay sa kama, kakayahan. Bagamat may kaunti akong pera, hindi naman ako tanga. Kailangan mo akong ipakita ng isang maayos na kakayahan. Para mag-invest ako sa'yo. Nag-aral ako ng propesyon sa libing. Alam ko ang buong proseso ng industriya ng libing. Maituturing ba itong bihasa? Oo, syempre, mahal ba ang industriyang ito? Mahal, mahal, mahal talaga. Pumunta ka sa kumpanyang ito. Hanapin mo ang taong nagngangalang Zhao Zinlen. Sabihin mo sa kanya ang iyong kakayahan. Ito ang 500,000. Gamitin mo muna ito, kung kulang. Balikan mo ako para humingi pa. Ako si Song Wenwen. Ganito ang sitwasyon. Miss na miss ko na kayo, kaya pumunta ako para makita kayo. Magsisimula na ako sa pag-uulat ng trabaho. Teka lang. Hindi ako nandito para magsagawa ng inspeksyon. Sabihin mo, magkano ang kailangan ng kumpanya. Malapit na ang katapusan ng buwan. Kung hindi pa rin magastos ang pera, hindi ko makukuha ang mana. Paano mo nagastos lahat? Sige, sabihin mo. Magkano ang kailangan? Bilisin mo. Hindi tayo kapos sa pera. May sapat pa tayong pera para gastusin. Paano nangyari iyon? May pera ba tayo para bumili ng lupa sa punerarya? Saan kukuha ng pera ang kumpanya natin? Hindi ba sumikat ang ating Douyin dati? Ngayon may 5 bilyong downloads na ito. Halos lahat ng smartphone ngayon. Na-install na nila ang software natin. Sa gastos lang ng mga ads, umaabot na sa 1 bilyon ang buwanang kita natin. Paano kaya natin gagastusin ang perang ito?
Ibig sabihin, wala na tayong nalulugi, tama ba? May bagong inilunsad na Dudu Ride. Sa araw ng paglabas natin sa merkado, mayroon ding kumpanya na kasabay nating mag-online. Halos pareho ang software nila sa atin. Mukhang kinopya nila. Ano pang hinihintay natin? Gastusan natin sila. Ginestusan na natin ng 1 linggo. Ganyan dapat gamitin ang pera. Mamaya na, ipadala mo sa akin ang address ng kumpanya niya. Ginoong Lin, nandito ako. Hindi para pahirapan ka. Huwag kang kabahan. Isa lang naman itong software. Kung kinopya, kinopya na. Para naman ito sa industriya. Walang malaking issue dito. Kung walang kompetisyon, walang progreso. Ang pagiging bukas palad ni Ginoong Zhang ay isang biyaya sa industriya. Diretso na tayo sa punto. Gusto ko lang itanong sa iyo, hanggang kailan mo kayang maglabas ng pera para sa ganitong gastusin? Kayo naman, tapos na tayo. Hay nako, 20 milyon na lang ang nasa account ko. Kung ganito pa rin ang gastos, hindi na aabot ng 3 araw. Nakakaawa naman. Ganito na lang kaliit ang pera. Hay nako, hindi rin kayo matibay sa hirap. Akala ko kaya ninyong tumagal ng 10 araw o kalahating buwan pa. Kaya nga sinasabi ko, kailangan mong magtiis. Kung magtitiis ka pa ng ilang araw, babagsak na ang kumpanya ko. Bakit hindi na lang natin pag-usapan ang tungkol sa pagbili? Sabihin mo ang presyo mo. Ang usapan tungkol sa pagbili, napaka-ordinaryo naman. Diretsuhin mo na lang kami. Talunin mo na lang ang kumpanya namin. Sa huli, magiging iyo rin ang lahat. Bakit pa kailangang pag-usapan ang pagbili? Mag-usap tayo ng prangka. Gusto kong talunin mo ang kumpanya ko. Si Zhao Zinlen at si Feng Hongjun. Ang yabang nila masyado. Pinipiga nila ako para kumita ng pera. Panahon na para ipatikim sa kanila ang hirap. Bakit parang nalilito ako? Nalilito saan? Diretsuhin mo na lang at pabagsakin ang kumpanya ko. Dapat pa ba akong magpasalamat sa'yo? Sige, napagkasunduan na natin yan. Kailangan mong talunin sila. Umalis na lang si boss ng ganun-ganun lang. Taktika lang ito, siguradong taktika lang. Ano, niloloko niya lang ako. Ang galing ng batang ito. Gusto niya akong lokohin para mag-aksaya ng pera kasama niya. Hihilahin niya ang kumpanya sa putikan. Oo, sigurado akong ganito nga. Hayaan mo silang magsayang ng pera. Balang araw, masusunog nila ang kumpanya ko hanggang malugi. Hindi na ito magtatagal. Si Zhao Zinlen ay hihingi na ng pera sa akin. Ang galing mo, boss. Ang tagal naming hindi matapos-tapos ang bagay na ito. Ikaw, ilang minuto lang, tapos na. Ang boss ay boss talaga. Ano? Tumawag si Lin Mao. Handa siyang makipag-ayos. At babayaran ang ating mga pagkalugi. Anong sabi mo? Sinabi ni Lin Mao. Napakaastig nyo daw. Pumunta ka sa kanya para humingi ng pera. Sinabi mo pang ang pera sa account ng kumpanya natin ay natitira na lang ay 10 milyon. Napagtanto niyang may problema, kaya siya na mismo ang tumawag para makipag-ayos. Pwede rin pala yun. Mukha ka namang hindi abogado. Anong ibig mong sabihin? Sino bang abogado ang hindi abala sa mga kaso? Ikaw lang ang paikot-ikot sa tabi ko. Gawin mo ng maayos itong isang kaso. Sapat na ito para sa buong buhay ko. Sa tingin mo ba may pakialam pa ako sa mga maliliit na kaso? Medyo may punto ka. Gusto kong bumili ng bahay. Hindi ba't ikaw mismo ang nagde-develop ng mga proyekto? Bakit sa akin ka bibili ng bahay? Hindi pa inilalabas ang bagong proyekto ko. Hindi na ako makapaghintay. Gusto ko ng bahay na pwedeng tirhan agad. Ang bahay ko ngayon ay tamang-tama para sa'yo. Pero sasabihin ko na agad ang totoo. Ibebenta ko ito ng doble sa presyo ng merkado. Nag-iisip pa nga ako kung saan gagastusin ang pera. Ngayon may bahay na tayo. Ako at si Mission ay magkakaroon na ng lugar para makapag-isa. May isang bagay akong kailangang sabihin sa'yo. Kumalat na ang balita tungkol sa mana ng lolo mo. May mga taong gustong pumatay sa'yo para maaga ang mana. Ano? Hindi dahil sa anak niya kaya ka hinanap ni Sun Hongguang, kundi dahil sa utos ng leader ng Northgate. Itong leader ng Northgate, ano ang kanyang pinagmulan? Babae siya. Hindi matukoy ng eksakto. Palaging misteryoso ang taong ito. Makikipagkita si Boss Bayman kay Chin Feng. Ano? Makikipagkita siya sa biyenan ko. Oo, dapat nagkita na sila ngayon. Alam mo ba, bakit hindi ko sinabi sa'yo?
At hindi kita pinapanta. Ayaw mong payagan akong makipagkita sa pinuno ng hilagang tarangkahan. Dahil iniisip mong hindi ko siya kayang talunin. Pero sasabihin ko sa'yo, ginagamit niya ang buhay ng biyenan ko para takutin ako. Kung hindi ka pupunta, baka may tsansa pang mabuhay si Chinfeng. Pero kung pupunta ka, baka wala na siyang pag-asang mabuhay. Ang North Gate ay nakamasid sa'yo. Kung pupunta ka, parang pumapasok ka sa patibong. Walang saysay na kamatayan. Pero sinasabi ko sa'yo, may problema si Chinfeng. Paano ko ipapaliwanag kay Yitian? Sabihin mo sa akin nasaan si Chinfeng. Alam mo naman ang ugali ko. Sa pagkakataong ito, kahit ano mangyari, pupunta ako. Sasamahan kita. Ang pinuno ng pamilya sa Hilagang Gate ay may galit sa akin. May hininga pa. Tumawag ka ng 120. Patawarin mo ako, Yishen. Ginamit nila ang buhay ni tatay para takutin ako. Hindi mo kasalanan. Magiging ayos si Papa. Ayos lang. Wala nang panganib sa buhay si Chinfeng. Makakalabas na siya ng ospital pagkatapos magpahinga ng ilang araw. Nasaan ang boss? Sa tingin ko alam ko na kung saan siya pumunta. Malamang pumunta siya sa kuta ng North Gate. Ang bayaw ay papunta sa kamatayan. Para sa atin, siya ay papunta sa kamatayan. Pero para kay Zhang Shutang, ito ay para ipagtanggol ang kanyang huling dangal at dignidad. Zhang Shutang, hindi mo dapat pinasok ito, dahil alam mo kung sino ako. Alam kong hindi niyo ako mapipigilan. Walang sino man ang makakatawid sa daang ito. Habang papalayo, mas maraming dalubhasa. Pinapayuhan kitang bumalik na lang. Ang harang sa akin ay mamamatay. Isang simpleng Zhang Shutong ay nagtatangkang mag-isa sa aking basehan. Kahit makatawid ka sa daang may lilim ng mga puno, ano naman ang magagawa niyan? Hindi ka pa rin ba mamamatay dito? Sino ba talaga ang nanakit kay Chinfeng? Ting. Ako, bakit? Karapat dapat kang mamatay. Mamatay ka na, walang galang na nilalang. Itay, ipinaghiganti kita. Ikaw ay. Sino ka ba talaga? Ano ba talaga ang tinutukoy na mana ng lolo ko? Ano ba talaga ito? Ako ang pinuno ng Hilagang Pintuang Daan. Ang mana ng lolo mo ay totoong umiiral. Malaki ang utang na loob ko sa lolo mo, bago siya namatay. Ang tanging inaalala niya ay ikaw, ang apo niya. Kaya bago siya pumanaw, nakiusap siya sa akin na tulungan kang lumago. Bakit? Kung ganun, bakit mo pinapatay si Chinfeng? Hindi patay si Chinfeng. Bahagya lang siyang nasugatan. Mukhang malala lang ito. Ngayon, tila, lumaki ka na. May kakayahan ka ng protektahan ang sarili mo. May 10 bilyon sa card na ito. Ito ay galing sa lolo mo. Lahat ng kanyang iniwang mana. Lahat ng ito ay sa iyo na. Hindi ko matanggap na niloko mo ako. Sinabi na sa amin ni Uyang Muyu. Okay ka lang ba? Pagkatapos mag-isip sandali, mas mabuti na. Uyang Muyu, ang paraan niya ng pagsasanay ay talagang matindi. Ginagawa niya rin ito para sa kabutihan mo. Ang tatay ko ay may mga minor na sugat lang. Ayos lang siya. Pero, ngayon, marami na tayong pera. Yishen, gusto kong humingi ng paumanhin sa tatay mo. Sasamahan kita. Patawad, Tito Chin. Pasensya ka na sa hirap na dinanas mo.
Hindi naman ako mamamatay, bayaw. Basta't ikaw at si tatay ay ligtas. Yi Tian, lumabas muna kayo ni Jiahu. May sasabihin ako kay Shutong. Masaya ako na nagkagustuhan kayo ni Yi Tian. Masaya ako. Maipapangako mo ba sa akin na magpakailanman? Hindi mo pababayaan si Yishen. Ako, si Zhang Shutong, ay hindi kailanman pababayaan siya. Kung hindi ko magawa, hayaan akong mamatay ng masama. Yishen, sa wakas, dumating na ang sandaling ito. Pwede mo ba akong pakasalan? Oo, pumapayag ako. Yi Tian. Simula ngayon, pangako kong iingatan kita ng mabuti. Sa natitirang bahagi ng ating buhay, pakiusap, alagaan mo rin ako.